Napakasakit isipin na kung sino pa ang nagsisikap bumangon para sa may sakit niyang kapatid, siya pa ang pagkakaisahan at pagbibintangang nagnanakaw dahil lang sa matinding inggit. Itinanim pa talaga ang pera sa loob ng gamit niya para lang mapahiya siya at tuluyang mapatalsik sa trabaho sa harap ng maraming tao. Ganito na ba talaga kawalang puso ang ilan ngayon na pati ang dangal ng isang taong wala ng ibang sandigan ay handang gipitin para sa sariling interes? Halika, ikukwento ko sa iyo kung anong klaseng gulo ang hinarap niya. Isang matalim na irap at marahas na pagtulak ang sumalubong kay Gloria pagtapak pa lamang niya sa pintuan ng Las Hermanas Resto. Muntik na siyang matumba at sumubsob sa mapunong sahig nang sadyain siyang banggain ng isang serbidorang may makapal na pampaganda. Isang mapanguyam na ngiti ang sumilay sa labi ng babae na may pangalang Michelle sa kanyang uniforme. Tiningnan nito si Gloria mula ulo hanggang paa, tila nandidiri sa kupasing daster at basang tsinelas na suot ng matanda. Malakas at maarte itong nagsalita na nagsasabing hindi raw sila nagpapapasok ng mga namamalimos, lalo na at kakasagsagan ng ulan. Imbes na lumaban yumuko lamang si Gloria at dahan-dahang naglakad patungo sa pinakasulok na mesa malapit sa basurahan. Hindi niya pinansin ang masasakit na salita. Sa totoo lang eksakto ito sa kanyang plano. Si Gloria ay 58 taong gulang at siya ang nagmamay-ari ng buong prangkisa ng Las Hermanas. Mula sa iisang maliit na karinderya sa palengke 3 dekada na, ang nakalilipas itinayo niya ang isang imperyo ng mga restauran na nakakalat sa buong Maynila. Subalit sa mga nakaraang buwan napansin niya ang nakababahalang pagbagsak ng kita at ang sunod-sunod na pag-alis ng mga empleyado sa sangay na ito. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, ngunit hindi rin nito sinasabi ang buong katotohanan. Upang malaman kung bakit namamatay ang isang negosyo, kailangan mong maglakad sa sarili mong sahig nang walang nakakakilala sa iyo. Inilapag ni Gloria ang kanyang luma at basang bag sa upuan. Ang hangin sa loob ng restaurant ay mabigat amoy mantika at pinaghalong pawis. Maingay ang paligid dahil sa mga customer na nag-aapura, ngunit sa kabila ng gulo isang pamilyar na sistema ng pang-aabuso ang agad na nakita ng kanyang mga mata. Sa likod ng kaha nakaupo ang manager na si Edwin. Isa siyang lalaking nasa 40 anyos, medyo may kalakihan ng tiyan at ang muka ay kakikitaan ng kayabangan ng isang taong sanay na pinagsisilbihan. Wala siyang ginagawa kundi mag-scroll sa kanyang telepono. Kapag may nagrereklamong customer dahil sa tagal ng pagkain, hindi siya tumatayo para humingi ng paumanhin. Sa halip malakas siyang sumisigaw upang utusan ang mga tauhan niya na tila ba mga aso ang kanyang kinakausap. Napailing si Gloria. Ang kapangyarihan ay talagang lumalason sa utak ng mga taong hindi pinaghirapan ang kanilang posisyon. Ngunit sa gitna ng kapabayaan ni na Edwin at Michelle, may isang bulto na walang tigil sa paggalaw. Isang binatilyong hindi lalagpas sa 19 na taong gulang. Ang kanyang name tag ay may nakasulat na Enzo ginuhit lamang gamit ang itim na panulat sa isang pirasong masking tape. Manipis ang pangangatawan ng bata, basa ng pawis ang kanyang noo at ang kanyang puting uniforme ay may mga mantsa na ng tuyo at sarsa. Pinagmasdan ni Gloria ang bawat kilos ng binata. May kakaibang bilis at husay si Enzo. Habang nagpupunas ng isang mesa, nagagawa nitong saluhin ang isang nahuhulog na baso mula sa kabilang upuan nang hindi gumagawa ng eksena. Nang magalit ang isang matandang customer dahil hilaw ang itlog na naihain dito, hindi nakipagtalo si Enzo. Mahinahon siyang humingi ng paumanhin, ipinaliwanag nang maayos ang pagkakamali sa kusina at mabilis na pinalitan ng pagkain. Nawala ang galit ng customer at napalitan ng pasasalamat. Ginagawa ni Enzo ang trabaho ng 3 tao, habang si Michelle ay nakatambay sa gilid at nakikipagtsismisan sa kahera. Si Enzo ang sumasalo ng lahat ng naiwang mesa. Nakikita ni Gloria ang matinding pagod sa mga mata ng binata. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko, tila ba may mabigat na pasanin
na higit pa sa mga tray ng pagkain na kanyang binubuhat. Bumalik sa gunita ni Gloria ang sarili niyang nakaraan. 4 na dekada na ang nakararaan. Siya rin ay isang dalagitang walang makain na tutulog sa mga bangko sa labas ng simbahan sa Quiapo. Alam niya ang itsura ng isang taong nagtatrabaho hindi para umasenso, kundi para mabuhay sa susunod na 24 oras. Ang takot na mawala ng trabaho ay nakaukit ng malalim sa bawat galaw ni Enzo. Pagsapit ng tanghalian, lalong dumami ang tao. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas, kaya mas maraming tao ang sumilong at kumain sa loob ng restaurant. Dumoble ang ingay ng mga kubyertos at ang mga sigawan mula sa kusina. Sa pagkakataong ito may napansin si Gloria na kakaiba sa ikinikilos ni Enzo. Sa bawat 15 minuto, tumitingin ang binata sa gawin ng makitid at madilim na pasilyo patungo sa bodega ng mga supply sa likod. May kung anong kaba sa kanyang mukha. Tinitiyak muna ni Enzo na walang naiwang maruming mesa at naibigay na ang lahat ng order sa kanyang sakop na lugar bago siya pa simpleng dumudukot ng mga maliliit na tinapay o kaya ay nagsasali ng mainit na sabaw sa isang maliit na mangkok. Pagkatapos ng may labis na pag-iingat na tila isang magnanakaw, pasimple siyang pumapasok sa pasilyo. Nawawala siya ng halos 3 hanggang 4 na minuto. Pagbalik niya ang kanyang mukha ay pilit na ibinabalik sa kawalan ng emosyon. Inaayos ang kanyang apron bago muling sumabak sa pagkuha ng mga order. Subalit hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Gloria ang pamumula ng mga mata ng binata at ang panginginig ng mga kamay nito. May itinatago siya roon at ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding pighati. 1 oras ang lumipas. Muling naghanda si Enzo para pumasok sa bodega. Kumuha siya ng isang basong maligamgam na tubig at itinago ito sa ilalim ng kanyang dalang tray. Lumingalinga siya nang makita niyang abala si Edwin. Sa pagtawa sa pinapanood nito sa telepono, mabilis na pumasok si Enzo sa madilim na pasilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naging swerte ang binata. Nang maiwan ng walang nag-aasikaso ang isang mesa sa kabilang dulo na dapat sana ay sakop ni Michelle, nagreklamo ang isang customer. Dahil ayaw ni Michelle na siya ang mapagalitan, mabilis siyang lumapit sa kaha. Ininguso ni Michelle ang direksyon ng bodega at bumulong ng mga mapanirang salita kay Edwin. Ipinagdiinan niyang kanina pa, pabalik-balik si Enzo roon at nagtatago upang iwasan ang trabaho. Iniangat ni Edwin ang kanyang paningin mula sa telepono. Ang kanyang mukha na kanina ay nakangisi ay biglang nagbago at napalitan ng matinding puot. Pakiramdam niya ay niloloko siya ng pinakamababang empleyado. Sa kanyang nasasakupan, isang malaking insulto sa kanyang pagiging manedyer. Mabigat ang mga yabag ni Edwin nang tumayo siya mula sa kaha. Dinukot niya ang isang kumpol ng mga susi mula sa kanyang bulsa. Walang anumang pasintabi niyang itinulak ang ilang customer na nakaharang sa kanyang daraanan. Namutla ang kahera at maging si Michelle ay bahagyang umatras nang makita ang galit sa mga mata ng kanilang boss. Ang buong restaurant ay nagsimulang balutin ng tensyon. Ang ingay ng mga nagkwekwentuhang customer ay unti-unting humina nang mapansin nila ang nagbabadyang gulo. Tahimik na ibinaba ni Gloria ang hawak niyang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa likod ni Edwin. Alam niya kung ano ang hitsura ng isang abusadong taong nakahanap ng dahilan para manakit ng kapwa. Ang yabag ng manager ay parang pagbilang ng oras patungo sa isang pambihirang sakuna. Huminto si Edwin sa mismong tapat ng pinto ng bodega. Hinawakan niya ang seradura at pinihit ito, ngunit nakakandado iyon mula sa loob. Ang kanyang panga ay nagtagis sa labis na galit. Sa loob ng kanyang sariling restaurant, may isang hamak na serbidor na naglakas loob na magkandado ng pinto. Itinaas ni Edwin ang kanyang kanang paa, iniatras ng bahagya at humanda para sa isang marahas na pagpasok na yayanig sa buong establishmento. Tahimik na tumayo si Gloria mula sa kanyang kinauupuan sa sulok, hindi upang tumakas, kundi upang saksihan ng malapitan kung anong klaseng halimaw ang namumuno sa kanyang negosyo. Isang matinding dagundong
ang umalingaw-ngaw sa buong restaurant nang walang awang sipain ni Edwin ang pinto ng bodega. Ang lakas ng pagkakabangga ng kanyang sapatos sa kahoy ay sapat na upang mapatigil sa pagnguya ang mga customer at mapalingon ang lahat ng empleyado sa gawin ng pasilyo. Ang pinto ay mabilis na bumukas at tumama sa pader, nag-iwan ng malalim na marka sa konkreto. Bumulaga kay Edwin ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Sa gitna ng mga patong-patong na karton ng mantika at mga sako ng bigas, nakaupo si Enzo sa malamig na sahig. Sa kanyang kandungan ay nakahiga ang isang batang lalaking hindi lalagpas sa 7 taong gulang. Ang bata ay nakabalot sa isang manipis na tuwalyang pamunas ng restaurant na puno ng pawis at namumutla ang mukha. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba sa bawat paghinga-tanda ng matinding lagnat at hika. Pilit sinusubuan ni Enzo ng maligamgam na tubig ang kapatid na si Leo, ngunit ang mga labi ng bata ay nanginginig at hirap na hirap lumunok. Ang pananahimik sa buong Las Hermanas Resto ay napalitan ng pabulong-bulong na usapan ng mga customer. Nakasilip si Michelle mula sa gilid, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pinaghalong gulat at panunuya. Ang mukha ni Edwin ay namula sa galit. Hindi siya nakakita ng isang naghihingalong bata o ng isang kaawa-awang kapatid. Ang nakita lamang niya ay isang paglabag sa kanyang awtoridad at isang posibleng kaso mula sa Departamento ng Kalusugan na maaring maging dahilan upang masabun siya ng may-ari. Sinugod ni Edwin ang magkapatid. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng puot at kawalang-galang habang dinuduro ang mukha ng nanginginig na binatilyo. Ipinaalala niya ng malakas na ang bodega ay para sa mga supply ng negosyo at hindi isang bahay ampunan o ospital para sa mga sakitang kamag-anak. Mabilis na ibinaba ni Enzo ang baso ng tubig sa sahig at maingat na inihiga si Leo sa ibabaw ng isang malinis na karton. Tumayo siya, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at hiya, habang ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kaba, ang boses ni Enzo ay nanatiling mababa at puno ng pagmamakaawa. Ipinaliwanag ni Enzo na pinalaya sila ng kanilang tiya Carmen noong madaling araw. Wala na silang ibang matutuluyan. Namatay ang kanilang mga magulang at inangkin ng kanyang tiyahin ang kaisa-isang perang natitira sa kanila. Wala siyang pera para ipagamot ang kapatid o ibayad sa mag-aalaga rito habang siya ay nagtatrabaho. Ibinaba niya ang kanyang dignidad at nakiusap kay Edwin na hayaan na lang siyang tapusin ang kanyang shift para makuha niya ang kanyang sahod ngayong araw. Kailangan niya ang pera para maibili ng gamot si Leo. Ngunit ang pagmamakaawa ni Enzo ay parang pumasok sa kabilang tainga at lumabas sa kabila. Lalo pang nag-init ang ulo ni Edwin. Pakiramdam niya ay ginagamit ni Enzo ang emosyon para pagtakpan ang pagkakamali nito. Para kay Edwin, ang paliwanag ay isang paglaban. Dahil sa matinding inis at pagnanasang magpakita ng kapangyarihan sa harap ng iba pang empleyado, marahas na inabot ni Edwin ang baso ng maligamgam na tubig na inilapag ni Enzo at itinapon ito sa sahig. Ang tubig ay tumalsik sa sapatos ni Enzo at sa gilid ng hinihigaan ni Leo. Umikot ang baso bago tuluyang nabasag sa malamig na semento. Bahagyang napasigaw ang ilang customer na malapit sa pasilyo. Si Leo na nanlalambot dahil sa lagnat ay lalong nanginig at nagtago ng kanyang mukha sa braso ni Enzo. Mabilis na niyakap ni Enzo ang kapatid, ginagawang pananggalang ang sariling katawan laban sa anumang marahas na hakbang pa ng kanyang manager. Tinawag ni Edwin ang atensyon ng buong restaurant. Ang kanyang boses ay mapanlait, sinasabing hindi raw sila organisasyon ng kawanggawa. Kung gusto raw ni Enzo ng simpatiya, doon daw ito pumunta sa mga politiko. Ipinagdiinan niya na ginagamit ni Enzo ang oras ng kumpanya para mag-alaga ng bata at isinasa panganib nito ang kalinisan ng mga pagkain. Bago pa man makapagsalita muli si Enzo para ipagtanggol ang sarili na hindi niya nilapitan ang lugar ng mga pagkain,
Ibinagsak ni Edwin ang pinakamabigat na salita. Kumbinsido na si Edwin. Wala nang pakialam sa paliwanag. Idineklara niyang si Sante na si Enzo simula sa oras na yon. Inutusan niya ang binata na kunin ang kanyang mga basura at agad na lumaya sa loob ng 5 minuto. Binalaan niya ito na kapag hindi pa sila umaalis, tatawag siya ng mga pulis para ireklamo sila ng pagpasok ng walang permiso sa restricted area. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Walang naglakas loob na magsalita mula sa mga kasamahan ni Enzo sa trabaho. Maging si Michelle ay tanging pagtataas lamang ng kilay ang ginawa. Habang pinapanood ang nagaganap, si Enzo ay nanatiling nakaluhod sa tabi ni Leo. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Wala na siyang trabaho, wala siyang pera, at may sakit ang kaisa-isa niyang pamilya. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina, binuhat ni Enzo si Leo. Ipinatong niya ang ulo ng kapatid sa kanyang balikat. Hinawakan ng mahigpit ang nanginginig nitong likod at nagsimulang maglakad palabas ng bodega. Hindi siya tumingin kay Edwin ni kina Michelle na nakamasid. Pinanatili niya ang kanyang paningin. Nang diretso tangan ang natitirang dignidad ng isang taong ginagawa ang lahat para mabuhay. Nang marating nila ang pintuan ng Las Hermanas, ang ulan sa labas ay kasalukuyang bumubuhos ng napakalakas at ang langit ay madilim na parang gabi. Tumayo saglit si Enzo sa may pintuan, huminga ng malalim at tinakpan ang ulo ni Leo gamit ang kanyang sariling braso bago tuluyang humakbang palabas sa kalagitnaan ng matinding bagyo. Ang lamig ng hangin ay agad na yumakap sa kanila, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagtataboy ng mundo sa kanila. Habang pinapanood ng lahat ang kaawa-awang pag-alis ng magkapatid, isang figura ang dahan-dahang tumayo mula sa madilim na sulok ng restaurant. Iniwan ni Gloria ang kanyang basong tubig sa mesa. Ang kanyang mukha na kanina ay nagmamasid lamang ay nagpapakita ngayon ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay tumalim na katutok nang direkta sa mayabang na si Edwin na kasalukuyang nagpapagpag ng kamay at nag-uutos na linisin ang nabasag na baso sa bodega. Pinulot ni Gloria ang kanyang luma at basang bag at sa bawat mabigat na hakbang niya patungo sa kaha, ang hangin sa loob ng restaurant ay tila nag-iba ng direksyon. Wala nang atrasan. Ang panahon ng pananahimik at pagmamasid ay tapos na. Panahon na para sa pagtutuos. Matapos ang madramang paglabas ni Enzo at ng nilalagnat na kapatid nito, sa kalagitnaan ng bumubuhos na ulan, tahimik na bumalik sa kani-kanilang upuan ang mga customer. Ang ilan ay pabulong na nag-uusap, ang iba ay napapailing ngunit walang nakialam. Sa loob ng kaha, masayang ipinagpag ni Edwin ang kanyang mga kamay na para bang isang maruming insekto lamang ang itinaboy niya. Lumapit si Michelle, hawak ang isang tray at bumulong ng papuri sa katapangan daw ng kanilang manager na magtanggal ng isang pabigat na empleyado. Ngunit ang pagdiriwang nina Edwin at Michelle ay hindi nagtagal. Mula sa pinakasulok ng restaurant, dahan-dahang lumapit si Gloria. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may nakapangingilabot na bigat at kasiguraduhan. Hindi na siya ang mukhang nakakaawang matanda na pumasok kanina. Ang kanyang tindig ngayon ay nagpapahiwatig ng awtoridad na hindi mapapasubalian. Huminto si Gloria ng eksaktong 2 hakbang mula sa kaha sa mismong harapan ni Edwin. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay hindi mataas ni hindi galit, ngunit taglay nito ang lamig na kayang magpatigil ng paghinga. Kalmado niyang sinabi kay Edwin na wala itong anumang karapatang magpalayas ng tao sa ganoon kawalang pusong pamamaraan, lalo na't may sakit na bata ang kasama nito. Tiningnan ni Edwin si Gloria mula ulo hanggang paa. Isang malaking pagkutya ang gumuhit sa mukha ng manager nang makita ang kupasing duster at basang tsinelas ng matanda. Para kay Edwin, isa lamang itong nanghihingi ng limos na nakapasok sa kanyang teritoryo at nagmamarunong pa. Tahasang tinawanan ni Edwin si Gloria. Ang kanyang mapanlait na boses ay umaling-awngaw sa paligid, sinasabing hindi siya tumatanggap ng payo sa pagpapatakbo ng negosyo
mula sa isang taong mukhang walang pambayad ng sariling pagkain. Idinagdag pa ni Edwin na kung gusto raw tumulong ni Gloria sa bata, sundan nito ang magkapatid sa ulan at doon sila magsama-sama sa kalsada. Lihim na napangiti si Michelle sa likuran pabor sa pang-iinsulto ng kanyang boss. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Gloria. Walang galit, tanging pagkaawa sa kahangalan ng taong nasa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang luma at basaang bayigibasabak sa ibabaw ng makinis na counter. Binuksan niya ito nang walang pagmamadali. Mula sa loob, inilabas niya ang isang makapal na pitaka na gawa sa pinakapinong balat. Ang unang bagay na inilapag niya sa harap ni Edwin ay isang makintab na platinum corporate card. Sumunod doon ay ang kanyang opisyal na identification card kung saan nakalimbag sa malalaking gintong letra ang pangalan ng nag-iisang tagapagtatag at pangulo ng kumpanyang nagmamay-ari ng buong Las Hermanas. Ang nangisi ni Edwin ay biglang natunaw. Ang dugo sa kanyang mukha ay umatras nang mapagtanto niya kung ano ang kanyang tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang palipat-lipat ang tingin mula sa akin patungo sa mukha ng matandang babaeng iniinsulto niya kani-kanina lang. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at pilit siyang napalunok ng laway habang ang buong katawan niya ay pinanghinaan. Si Michelle na nakikiusyoso sa likuran ay napatakip ng bibig. Ang tray na hawak niya ay halos mabitawan niya sa sobrang panginginig ng mga tuhod. Kalmadong pinagsalikop ni Gloria ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kaha at tinitigan ng diretso sa mata ang nanginginig na manager. Walang paligoy-ligoy niyang sinabi na simula sa eksaktong minutong yun, tinatanggal na niya si Edwin sa pwesto. Ipinagdiinan niya na ang huling sahod nito ay ibibigay lamang kung walang anumang kulang sa inventaryo. Binigyan niya ito ng 5 minuto para kunin ang mga gamit at wag nang magpakita kailanman sa alinmang sangay ng kanyang negosyo. Tinangkang magpaliwanag ni Edwin. Nanginginig ang kanyang boses habang gumagawa ng dahilan na ginagawa lamang daw niya ang kanyang tungkulin para protektahan ang kalinisan ng restaurant na yon ay utos lang din ng kumpanya. Ngunit pinutol agad ni Gloria ang kanyang sasabihin. Isang malamig na utos ang binitawan ng matanda, iwanan ang susi sa counter, lumabas at wag nang subukang buksan pa ang bibig dahil mas malaking kaso ang ihahain niya rito kapag hindi ito sumunod ng tahimik. Walang nagawa si Edwin kundi mabilis na kunin ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas sa pintuan sa likod nang nakayuko, bit-bit ang labis na kahihiyan at takot. Ang mga dati niyang tauhan kabilang na si Michelle ay nakatingin lamang na parang mga estatwang bato, hindi makapaniwala sa bilis ng pagbagsak ng kanilang kinatatakutang manager. Bumaling si Gloria kay Michelle. Ang pagtaas ng kilay ng bilyonaryo ay sapat na upang mapayuko ang tsismosang serbidora. Mahinahong sinabi ni Gloria na nakita niya ang lahat ng pangyayari at narinig niya ang bawat mapanirang salitang binulong nito. Isang mahigpit na babala ang ibinigay niya kung makikita pa niya ang ganitong pag-uugali. Si Michelle ang susunod na ipapalabas ng pinto. Tinawag ni Gloria ang pinakamatandang supervisor sa kusina at pansamantalang ibinigay dito ang responsibilidad na bantayan ng kaha. Nang matiyak niyang kalmado na ang sitwasyon sa loob ng restaurant, mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas. Hindi niya alintana ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. May isang mas mahalagang buhay siyang kailangang hanapin bago mahuli ang lahat. Sumilong si Gloria sa ilalim ng kanyang itim na payong habang binabaybay ang kahabaan ng bangketa. Palingon-lingon siya sa bawat madilim na eskinita at mga saradong tindahan. Basang-basa na ang laylayan ng kanyang duster at pinapasok na ng putik ang kanyang tsinelas, ngunit hindi niya ininda ang lamig. Hinanap ng kanyang mga mata ang manipis na bulto ng binatilyo. Pagkaraan ng halos 15 minutong paghahanap, nakita rin niya sila sa isang luma at kalawanging waiting shed. Ilang kanto ang layo mula sa restaurant. Doon sa gitna ng kadiliman at lamig, nakaupo si Enzo.
Mahigpit ang yakap niya kay Leo na tuluyan nang nawalan ng malay dahil sa taas ng lagnat. Ang katawan ng bata ay mainit na mainit, subalit patuloy sa panginginig. Nakayuko si Enzo sa ulo ng kapatid. Ang kanyang mga balikat ay walang tigil sa pag-alon. Umiiyak ang binatilyo. Nang walang lumalabas na tunog, itinatago ang sariling paghihinagpis sa takot na baka lalong matakot ang kanyang kapatid. Tumayo si Gloria sa mismong tapat ng waiting shed. Ang tubig ulan mula sa kanyang payong ay tumutulo sa paligid nila. Dahan-dahan niyang ibinaba ang payong at itinapat ito sa magkapatid upang silungan sila mula sa walang awang hagupit ng bagyo. Nang maramdaman ni Enzo na wala nang pumapatak na ulan sa kanila, marahan niyang iniangat ang kanyang mukha. Puno ng luha at pagtataka ang kanyang mga mata nang makita niya ang matandang babae na ininsulto ni Michelle kanina. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito roon. Tahimik na umupo si Gloria sa tabi ni Enzo. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat ng binata gamit ang kanyang mainit na kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-unawa at pag-asa. Mahinahon niyang sinabi kay Enzo na hindi sila nag-iisa. Hiningi niyang buhatin nito ang kapatid at sumama sa kanya ngayon din dahil kailangan na nilang dalhin si Leo sa ospital bago lumala ang lahat. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Enzo ang isang pamilyar na init, ang uri ng init na huling naramdaman niya nung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Wala na siyang lakas upang magtanong. Sa gitna ng matinding dilim ng kanyang buhay, tinanggap niya ang kamay na iniaabot ng isang estranghero na nagligtas sa kanila mula sa putikan. Ang amoy ng malinis na koton at gamot ang unang sumalubong sa kamalayan ni Leo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang malawak na silid na pinaliliwanagan ng malambot na ilaw. Ang lamig ng aircon ay hindi nakapananaig dahil sa makapal at malinis na kumot na nakabalot sa kanyang maliit na katawan. Wala na ang amoy ng lumang karton at pinaghalong mantika ng bodega. Para siyang nasa loob ng isang panaginip. Sa labas ng salamin ng VIP room, nakatayo si Enzo. Pinagmamasdan niya ang kanyang nakababatang kapatid na tahimik na nakahiga habang may nakakabit na swero sa kamay nito upang ibalik ang nawalang sigla. Ang dibdib ni Enzo ay punong-puno ng halong kaluwagan at matinding pangangamba. Ligtas na si Leo at unti-unti nang bumababa ang lagnat nito ayon sa doktor, ngunit ang bigat ng katotohanan ay patuloy na bumabagabag sa isipan ng binatilyo. Ibinaling ni Enzo ang kanyang paningin sa gawin ng nurse's station. Naroon si Gloria. Suot pa rin ang kupasing daster na nabasa ng ulan, ngunit nakatayo ng may buong dangal. Iniaabot ng matanda ang kanyang makintab na corporate card sa kahera upang bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital nang walang anumang pagdadalawang isip. Hindi napigilan ni Enzo ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Isang napakalalim na utang na loob ang unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa kulturang kinalakihan niya, ang pagtanggap ng ganito kalaking pabor mula sa isang estranghero ay katumbas ng pag-utang ng sariling buhay. Nang matapos magbayad si Gloria, lumapit siya kay Enzo at mahinahong itinuro ang isang bakanting upuan sa pasilyo. Umupo sila ng magkatabi. Walang nagsalita sa unang ilang sandali. Pinagmasdan lamang ni Gloria ang magkapatid sa pamamagitan ng salamin. Binabasag ang katahimikan, tinanong ni Gloria ang binata kung bakit umabot sa ganoong kalunos-lunos na sitwasyon ang kanilang buhay. Nais niyang malaman ang buong katotohanan ng walang labis at walang kulang. Yumuko si Enzo at pinisil ang kanyang mga nanginginig na daliri. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata habang binabalikan ang mapait nilang nakaraan. Ikinuwento niya na 1 taon pa lamang ang nakalilipas ng bawiin ng isang malagim na pagguho ng lupa sa kanilang probinsya ang buhay ng kanilang mga magulang. Wala silang naisalba, kundi ang kanilang mga sarili at isang maliit na halaga mula sa life insurance. Ang kanilang tiya Carmen, ang kaisa-isang kapatid ng kanilang ina, ang tumayong legal na tagapag-alaga nila.
Sa simula lang naging maayos ang pagtrato nito sa kanila. Ngunit nang makuha na ni Carmen ang buong halaga ng insurance, unti-unti itong nagbago. Nalulong ang kanyang tiyahin sa sugal partikular na sa baraha at sabong. Naubos ang perang dapat sana ay para sa pag-aaral ni Enzo at pampagamot sa hika ni Leo. Nang maubos ang pera, nagsimula ang malulupit na panunumbat. Pinilit ni Carmen si Enzo na huminto sa pag-aaral at magtrabaho sa Las Hermanas Resto upang suportahan ang bisyo nito. Ikinuwento ni Enzo kung paanong tuwing araw ng sahod, nakaabang na ang kanyang tiyahin upang kunin ang buong pera at iniiwan lamang silang magkapatid na halos walang makain. Ang pinakamasakit na bahagi ay naganap noong madaling araw bago sila makita ni Gloria sa bodega. Dahil sa matinding pagkatalo sa sugal pinagbuntunan ng galit ni Carmen si Leo na umuubo ng walang patid dahil sa lagnat. Nang pilitin ni Enzo na itago ang huling natitirang barya para ibili ng gamot ang kapatid, itinapon ni Carmen ang kanilang mga damit sa kalsada sa gitna ng kadiliman at tuluyan silang pinalayas. Matagal na nanahimik si Gloria matapos pakinggan ang kwento. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding inis para sa tiyahin ng mga bata, subalit napalitan din ito ng labis na paghanga sa tatag ng binatilyong nasa kanyang tabi. Humarap si Gloria kay Enzo at tinitigan ito ng maigi. Sa isang seryoso, ngunit mapag-arugang tono, inalok niya si Enzo ng isang panibagong simula. Nais niyang maging katuwang ng kanyang negosyo ang binata. Inalok niya itong maging assistant manager ng nasabing sangay na may maayos na sahod benepisyo para sa kalusugan ni Leo at isang ligtas na upahang kwarto malapit sa restaurant. Gumuho ang pader ng emosyon na pinipigilan ni Enzo. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha habang marahas siyang umiiling. Ang matinding hiya at takot sa sariling kakayahan ang nagdikta sa kanyang tugon. Ipinaliwanag niyang hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at wala siyang alam sa pamamahala ng negosyo. Natatakot siyang baka masira lamang niya ang negosyong pinaghirapan ni Gloria, lalo na at batid niyang hindi siya irerespeto ng mga dati niyang kasamahan. Inabot ni Gloria ang balikat ni Enzo at hinawakan ito ng mahigpit upang iparamdam ang kanyang suporta. Ikinuwento ng matanda ang sarili nitong nakaraan. Ipinagtapat niya na noong siya ay 18 taong gulang din, nagbebenta lamang siya ng mga tirang gulay sa palengke ng Quiapo at natutulog sa ibabaw ng mga basang karton. Wala rin siyang pinag-aralan at puno rin siya ng takot. Ngunit may isang mabuting pusong nagtiwala sa kanyang kakayahan, isang taong nagpahiram ng maliit na puhunan na naging tulay sa kanyang pag-asenso. Ipinaalala ni Gloria kay Enzo na ang takot ay para lamang sa mga taong mayroon pang natitirang kayamanang pwedeng mawala. Sila ni Leo ay nawalan na ng lahat, kaya wala na silang ibang patutunguhan kundi pataas. Idinagdag niya na ang nakita niya sa bodega, ang pag-aalaga ni Enzo sa kanyang mesa, ang pagiging mahinahon nito sa mga galit na customer at ang walang kondisyong pagmamahal nito sa kapatid, ang mga tunay na katangian ng isang magaling na manager. Ang mga teknikal na bahagi ng negosyo ay madaling matutunan, ngunit ang mabuting puso at determinasyon ay hindi maituturo sa kahit na anong paaralan. Lumingon si Enzo sa silid ni Leo. Nakita niya ang mapayapang mukha ng kanyang kapatid. Naalala niya ang lamig ng ulan at ang panginginig ng bata sa loob ng bodega. Napagtanto niyang hindi na niya pwedeng hayaang maulit ang ganoong kahirapan. Para sa buhay ng kanyang kapatid, handa siyang lumaban at harapin kahit ang pinakamatinding hiya o takot. Pinahid ni Enzo ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tiningnan niya ng tuwid si Gloria at buong pusong tinanggap ang alok nito. Ipinangako niya na hinding-hindi niya sasayangin ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanila. Lumipas ang 5 araw mula nang mangyari ang matinding tagpong iyon sa ospital. Naging maayos ang paggaling ni Leo at inilipat na sila sa isang malinis at ligtas na paupahang apartment na ipinaayos ni Gloria.
Ngayon ay oras na upang harapin ni Enzo ang kanyang unang araw bilang isang assistant manager. Nakatayo si Enzo sa harap ng salamin ng kanilang maliit na banyo. Wala na ang maruming uniforme na may mantsa ng toyo at sabaw. Suot niya ngayon ang isang malinis at plansadong itim na polo shirt, ang opisyal na uniforme ng mga nasa pamamahala ng Las Hermanas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagupit at bagaman may bahid pa rin ng kaba sa kanyang mga mata. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng pag-asa. Matapos siguraduhing maayos na inaalagaan ng isang pinagkakatiwalaang kapitbahay, si Leo, naglakad na si Enzo patungo sa restaurant. Ang sikat ng araw ay mainit, ibang-iba, sa malamig na bagyong sumalubong sa kanya noong huli siyang lumabas mula sa pintuang yon. Huminto siya sa mismong harapan ng glass door ng Las Hermanas Resto. Huminga siya ng malalim at itinulak ito pabukas. Ang malamig na simoy ng aircon ay agad na yumakap sa kanya, kasunod ang pamilyar na amoy ng nilulutong pagkain. Ngunit ang pagpasok niya ay hindi sinalubong ng mainit na pagtanggap. Sa gitna ng dining area, nakatayo ang buong puwersa ng mga empleyado para sa kanilang pang-umagang pagpupulong. Sa pinakaharap ay nakatayo si Michelle. Nang makita niya ang pagpasok ni Enzo, suot ang uniforme ng manager ang kanyang muka, ay nagpinta ng matinding pandidiri at pagtutol. Walang ni isang bumati. Ang lahat ay automatikong nagtaas ng kanilang mga kilay at mahigpit na pinag-cruise ang kanilang mga braso. Ang mga mapanuring mata ng mga dati niyang kasamahan na dating itinuturing siyang pinakamababang uri ng manggagawa ay ngayon bumubutas sa kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay mabigat at puno ng pagbabanta. Naintindihan agad ni Enzo ang mensaheng nais nilang iparating. Ang laban niya upang iahon ang kapatid ay tapos na, ngunit ang digmaan upang makuha ang respeto ng mga taong pilit siyang hinihila pababa ay kakanagsisimula pa lamang. Ang unang linggo ni Enzo bilang assistant manager ng Las Hermanas Resto ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Bawat hakbang niya ay pinagmamasdan at bawat desisyon niya ay kinukwestiyon ng mga dati niyang kasamahan. Ang matinding katahimikan na sumalubong sa kanya noong unang araw ay mabilis na napalitan ng mga patagong pag-atake. Nang pumasok si Enzo sa kusina, isang abalang Martes abala ang lahat sa paghahanda para sa pananghalian. Inikot niya ang kanyang paningin sa mga istasyon upang tiyaking malinis ang lahat at sumusunod sa pamantayan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, malapit sa hugasan ng mga plato, isang bulto ang mabilis na humarang sa kanyang dadaanan. Si Michelle iyon. Bitbit ng serbidora ang isang malaking tray na puno ng mga ginamit at mantsadong baso, gayon din ng mga platong may tira-tirang sarsa at buto ng manok. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig at mapang-asar, nangiti ang sumilay sa mga labi ni Michelle. Sa isang iglap, sinadya nitong ibaba ang dulo ng tray dahilan upang magpadulas ang lahat ng maruruming hugasin diretso sa paanan ni Enzo. Ang matinding pagbagsak ng mga baso at plato sa matigas na baldosa ay lumikha ng isang nakakabinging kalat. Ang malamig at madulas na sarsa kasama ng mga basag na piraso ng salamin ay tumalsik sa itim na sapatos at bagong plansang pantalon ni Enzo. Tumigil ang paggalaw ng lahat ng nasa kusina. Ang mga naghihiwa ng gulay ay napahinto at maging ang mainit na singaw mula sa kaldero ay tila naging tahimik. Sa halip na humingi ng paumanhin, pinag-cruise ni Michelle ang kanyang mga braso. Ikiniling niya ang kanyang ulo, ipinapakita ang walang bahid ng pagsisising ekspresyon. Sa isang mataray at mapanuyang boses, idinahihilan niyang nadulas lamang ang tray sa kanyang kamay dahil masyadong mabigat at basa ang sahig kahit na malinaw sa lahat na sinadya niya ang pangyayari. Pagkatapos, ay tinalikuran niya si Enzo at naglakad pabalik sa lugar ng kainan, idinagdag pang trabaho ng manager na siguraduhing ligtas ang daanan. Nanatiling nakatayo si Enzo sa gitna ng mga basag na baso. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao
ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ramdam niya ang lamig ng sarsa na tumatagos sa kanyang medyas, ngunit mas masakit ang nararamdaman niyang pambabastos mula sa taong matagal na niyang nakasama sa trabaho. Ang kanyang unang reaksyon ay sumigaw at pagalitan si Michelle sa harap ng lahat. Gusto niyang gamitin ang kanyang bagong posisyon upang iparamdam sa babae kung sino na ang nasa itaas. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Lumalaban ang matinding hiya at pakikisama sa kanyang isipan. Bilang isang Pilipinong nakasanayang maging mababa, naniniwala si Enzo na kung sasagot siya ng pabalang, lalo lamang magagalit ang mga empleyado sa kanya at iisipin nilang ginagamit niya ang kapangyarihan ni Gloria para maghiganti. Sa halip na mag-iskandalo, tahimik siyang yumuko, kumuha ng walis at dustpan mula sa gilid at mag-isang nilinis ang kalat sa kanyang paanan habang nakatingin lamang ang ibang mga tauhan. Kinahapunan matapos ang nakakapagod na shift, nakaupo si Enzo sa maliit na opisina sa likod ng resto. Pinupunasan niya ng basang-basahan ang mga mantsa sa kanyang sapatos nang bumukas ang pinto. Pumasok si Gloria, suot ang kanyang simpleng blusa at formal na pantalon. Bumisita ang may-ari upang tingnan ang kalagayan ng sangay. Hindi na kailangang magtanong ni Gloria dahil napanood niya ang buong pangyayari sa monitor ng CCTV na nakakonekta sa kanyang telepono. Umupo ang matanda sa kaharap na silya ni Enzo at matalim itong tinitigan. Binasag ni Gloria ang katahimikan. Sa isang kalmado, ngunit may diin na boses ipinaliwanag niya kay Enzo na ang ginawa nito kanina ay hindi pagpapakumbaba, kundi pagpapakita ng kahinaan. Sinabi niya na naiintindihan niya ang nais ni Enzo na makisama sa mga dating kaibigan, ngunit sa negosyo ang sobrang kabaitan ay madalas na napagkakamalang kaduwagan. Ipinaalala ni Gloria sa binata na ang posisyong ibinigay niya rito ay hindi isang premyo, kundi isang matinding responsibilidad. Ang respeto ay hindi inililimos o hinihingi mula sa mga taong sadyang mapang-abuso. Ito ay kinukuha sa pamamagitan ng patas mahigpit at walang kinikilingang pamamahala. Inutusan niya si Enzo na tumayo ayusin ang kanyang sarili at wag nang muling yuyuko sa mga taong sadyang tinatapakan ang kanyang dangal. Naramdaman ni Enzo ang bigat ng mga salita ni Gloria. Para itong isang malamig na tubig na gumising sa kanyang natutulog na katapangan. Napagtanto niya na para protektahan ang kanyang posisyon at ang kinabukasan ng kanyang kapatid na si Leo, kailangan niyang kalimutan ang takot. Kailangan niyang buwagin ang pader ng inggit sa pamamagitan ng paninindigan bilang tunay na leader ng sangay. Kinabukasan, ibang Enzo ang pumasok sa Las Hermanas. Mula sa pagiging tahimik at laging umiiwas sa gulo, sinimulan niyang ipatupad ang lahat ng regulasyon ng walang palya. Ipinatawag niya si Michelle at 2 pang empleyado na nahuling nagte-text habang oras ng trabaho. Sa loob ng opisina, sa isang formal at professional na pamamaraan, iniabot niya sa kanila ang unang written warning. Nang subukang magtaas ng boses ni Michelle at manumbat, hindi natinag si Enzo. Tiningnan niya ng diretso sa mata ang babae at malinaw na sinabing ang susunod na paglabag ay nangangahulugan ng suspension na walang sahod. Lumabas si Michelle ng opisina na nag-aapoy ang mukha sa galit. Ang mga bulong-bulungan sa kusina at sa dining area ay lalong umigting. Subalit sa kabila ng inis ng ilan, napansin din ng ibang manggagawa ang unti-unting pagbuti ng sistema sa resto. Ang mga baso ay mas mabilis na nahuhugasan, ang mga order ay hindi na nagkakamali, at ang mga customer ay umaalis ng may ngiti. Si Enzo mismo ang nangunguna sa paglilinis at pagseserbisyo. Kapag nagkukulang ang tao, pinatutunayan na hindi lang siya nakaupo sa opisina. Isang araw ng Biyernes, kasagsagan ng pagdagsa ng mga tao para sa pananghalian, naging maayos ang takbo ng buong restaurant. Abala ang lahat at halos mapuno na ang mga upuan. Si Enzo ay nasa likod ng kaha, inaayos ang mga resibo habang pasimpleng nakangiti sa kanyang nagagawang pagbabago. Nakahinga siya
Nang maluwag dahil sa wakas, nagbubunga na ang kanyang tapang at pagsisikap. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag. Ang mabigat na glass door ng restaurant ay marahas na itinulak mula sa labas. Pumasok ang isang matandang babaeng nakasuot ng matingkad at murang kulay na bestida. Ang mukha ay nakakunot sa matinding puot at ang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang iginagala ang paningin sa buong lugar. Agad na nakilala ni Enzo ang bulto ng babaeng pumasok. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Iyon ay walang iba, kundi ang kanyang tiya Carmen. Naglakad ito nang mabigat patungo sa gitna ng restaurant, hindi alintana ang mga customer na napatigil sa pagkain. Ang kanyang boses na sanay sa pakikipagsigawan sa mga pasugalan ay pumailan lang sa buong establishmento. Galit niyang hinahanap kung nasaan ang walang utang na loob na pamangkin na naglayas. Dala ang kanyang kaisa-isang panggatong sa sugal. Nanlamig ang buong katawan ni Enzo. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay nandito ngayon, handang wasakin ang bagong mundong pinaghirapan niyang itayo. Nakita niyang huminto si Michelle sa pagpupunas ng mesa at unti-unting ngumiti. Sa isip ng tsismosang serbidora, nahanap na niya ang pinakamagandang pagkakataon upang tuluyang pabagsakin ang mayabang na assistant manager na nagbigay sa kanya ng babala. Ang pagpasok ni Tia Carmen sa Las Hermanas Resto ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa maayos na tanghalian ng lahat. Ang kanyang matinis at galit na boses ay pumailan lang sa bawat sulok ng establishmento, naghahanap kay Enzo. Ang mga customer ay napatigil sa kanilang pagkain habang ang mga empleyado ay nagtipon sa gilid, ang iba ay nag-aalala. At ang ilan, tulad ni Michelle, ay lihim na natutuwa sa paparating na gulo. Mula sa likod ng kaha namutla si Enzo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, tila ba ang kanyang mga paa ay nakadikit sa sahig. Alam niya kung ano ang pakay ng kanyang tiyahin. Isang linggo na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita at batid niyang nag-aabang na ito sa kanyang sahod. Naisip niyang tumakbo at magtago sa opisina, ngunit alam niyang mas malaking gulo ang idudulot nito kapag nagwala si Carmen sa harap ng lahat. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang kalamnan at matapang na lumabas mula sa kaha upang harapin ang babaeng sumira sa kanilang buhay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng dining area. Ang bawat hakbang niya ay parang milya ang layo dahil sa mga matang nakatutok sa kanya. "Tia, ano pong ginagawa niyo rito?" Mahinahon at magalang na tanong ni Enzo, sinisikap na ibaba ang boses upang hindi na makatawag pa ng karagdagang atensyon. "Pwede po ba tayong mag-usap sa labas? Marami pong kumakain." Ngunit huli na ang lahat nang makita ni Carmen ang pamangkin na nakasuot ng malinis na uniforme ng manager, lalong nag-apoy ang galit sa kanyang mga mata. Sa isip niya umaasenso na si Enzo habang siya ay naghihirap at baon sa utang sa sugal. Ang galit ay mabilis na naging pisikal. Bago pa man makaiwas si Enzo, isang malakas at matunog na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay sapat upang bahagyang mapaatras ang binata. Isang pulang marka ng kamay ang agad na namuo sa kanyang mukha. Natahimik ang buong restaurant. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na ibinaba ng mga customer sa kanilang mga plato. Sinimulan na ni Carmen ang kanyang matinding eskandalo. Sumisigaw ito, isinusumbat ang lahat ng di umano'y sakripisyo niya sa pag-aalaga sa magkapatid. Pinalabas niyang siya ang biktima, isang kaawa-awang tiyahin na tinalikuran ng isang walang utang na loob na pamangkin. Ipinagsigawan niya na si Enzo ay nagtatago ng pera at ipinagkakait ang tulong na dapat ay para sa kanya. Hindi na nakapagtimpi si Enzo. Ang sakit ng sampal ay hindi sa sakit ng mga kasinungalingang naririnig niya. Sumagot siya, ngunit pinanatili pa rin ang paggalang sa kanyang boses. Ipinaalala niya sa tiyahin na inubos nito ang lahat ng pera ng kanilang mga magulang at sila ang pinalayas nito
sa sarili nilang tahanan. Nang marinig ito ni Carmen, mas lalo siyang nagalit. Itinuro niya ang maliit na opisina sa likod kung saan alam niyang naglalaro si Leo. Nagbanta siyang kukunin niya ang bata dahil siya pa rin ang legal na tagapag-alaga nito. Sa puntong yon nawala ang lahat ng pagtitimpi ni Enzo. Ang imahe ng kanyang kapatid na nanginginig sa lagnat sa loob ng bodega ay bumalik sa kanyang isipan. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang takot. Hinarangan niya ang daan ng kanyang tiyahin at matapang na sinabing hinding-hindi niya hahayaang mahawakan pa nito si Leo. Nagsimula ang tulakan. Pilit na sumusugod si Carmen habang si Enzo ay buong lakas na nakatayo. Ginagawang pader ang kanyang sarili upang protektahan ang kapatid. Sa gilid nakangisi si Michelle habang lihim na kinukuhanan ng video ang buong pangyayari gamit ang kanyang telepono. Para sa kanya ito na ang katibayan na hindi karapat-dapat si Enzo sa posisyon. Nang akmang sasabunutan na ni Carmen si Enzo, isang malakas at may autoridad na boses ang pumutol sa guluhot. "Tigilan niyo yan!" Mula sa pintuan ng restaurant pumasok si Gloria. Casual siyang nakasuot ng pang-opisina at sa likuran niya ay nakatayo ang dalawang unipormadong security guard ng gusali. Napahinto si Carmen. Tiningnan niya si Gloria mula ulo hanggang paa at minaliit ito. Inakala niyang isa lamang itong matandang customer na nakikialam. Ngunit hindi nagpatinag si Gloria. Naglakad siya palapit sa kanila at huminto sa pagitan nina Enzo at Carmen. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang tiyahin. Ang lamig sa mga mata ni Gloria ay sapat na upang bahagyang kilabutan ang matapang na si Carmen. Kalmadong ipinakilala ni Gloria ang kanyang sarili bilang may-ari ng buong negosyo at bilang pansamantalang legal na taga-suporta ng magkapatid na Enzo at Leo. Ipinagdiinan niyang anumang gulo sa loob ng kanyang establishmento ay may katapat na parusa. Subalit hindi pa rin natakot si Carmen. Ipinagmalaki niyang siya ang tunay na kamag-anak at may karapatan siya sa mga bata. Isang matipid na ngiti ang sumimilay sa labi ni Gloria. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Carmen ang isang mensahe mula sa kanyang abogado. Malinaw na nakasaad doon ang mga posibleng kasong isasampa laban sa kanya: child abuse, physical assault at pagnanakaw ng insurance money. Namutla si Carmen. Ang kanyang tapang ay biglang nawala na parang bula. Hindi niya inaasahan na mayroong maimpluwensyang tao na handang ipagtanggol ang mga pamangkin na itinuring niyang basura. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi at ang kanyang galit ay napalitan ng takot. Humarap si Gloria sa mga security guard at itinuro si Carmen. Inutusan niya ang mga ito na palayasin ang babae at siguraduhing hindi na ito muling makakatapak sa alinmang sangay ng kanyang negosyo. Binalaan ni Gloria si Carmen na sa susunod na manggulo ito, hindi na lang mga gwardiya ang haharap dito, kundi mga pulis na may dalang warrant of arrest. Walang nagawa si Carmen kundi magpadala sa mga gwardiya. Habang kinakaladkad palabas, nagbitaw ito ng huling banta. Tinitigan niya si Enzo ng may matinding puot at sumumpang babalikan niya ito at pagsisisihan ng binata ang araw na kinalaban siya nito. Nang mawala na si Carmen, bumalik ang katahimikan sa restaurant. Inutusan ni Gloria si Michelle na itigil ang pagbivideo at bumalik sa trabaho kung hindi ay isasama niya ito sa mga papalabasin. Mabilis na itinago ng serbidora ang kanyang telepono at nagkunwaring naglilinis ng mesa. Naiwang nakatayo si Enzo sa gitna ng lahat. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin sa sakit ng sampal. Lumapit si Gloria at hinawakan ang kanyang balikat. Tiningnan niya ang binata nang may pag-aalala at sinabing kailangan nilang maging mas handa. Alam nilang pareho na ang banta ni Carmen ay hindi dapat baliwalain. Ang tunay na laban para sa kapayapaan ng magkapatid ay malayo pa sa pagtatapos. Matapos ang insidente sa tiyahin ni Enzo, isang bagong uri ng katahimikan ang bumalot sa Las Hermanas Resto. Hindi na ito ang katahimikan ng pagtutol, kundi ang katahimikan ng paggalang na unti-unting nabubuo. Nakita ng mga empleyado ang paninindigan ni Enzo at higit sa lahat ang suporta ni Gloria. Para sa kanila, si Enzo ay hindi lang basta isang itinalagang manager,
kundi isang taong karapat-dapat ipaglaban. Isang araw, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng stock sa bodega, nahuli ni Enzo si Michelle na pinagbubuntunan ng galit ang isang baguhang dishwasher. Sinisigawan ito ni Michelle, tinatawag na tamad at walang kwenta dahil sa isang maliit na basong nabasag. Ang mukha ng baguhan ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Mabilis na lumapit si Enzo. Sa isang mahinahon, ngunit matatag na tinig, pinatigil niya si Michelle. Ipinaliwanag niya sa serbidora na ang lahat ay nagkakamali at ang pagkasira ng isang baso ay hindi katumbas ng pagwasak sa dangal ng isang tao. Nagulat si Michelle sa pagiging prangka ni Enzo. Walang naglakas loob na kausapin siya nang ganoon sa buong panunungkulan ni Edwin. Ibinigay ni Enzo ang kanyang formal na written warning kay Michelle. Ipinagdiinan niya na sa susunod na mag-aabuso ito ng kapangyarihan o mananakit ng kapwa, agad siyang sisantihin at ihaharap sa kaso. Hindi niya alintana ang matalim na irap ni Michelle o ang matinding puot na gumuhit sa mukha ng babae. Mas importante para sa kanya ang kapakanan ng kanyang mga tauhan kaysa sa pansariling kaginhawaan. Mula noon, naging maayos na ang pamamalakad ni Enzo. Ang kanyang pamamahala ay patas at walang kinikilingan. Nakikinig siya sa mga hinaing ng mga empleyado at mabilis na tinutugunan ang mga pangangailangan nila. Maging si Earl, ang matandang grill master na dating tahimik, ay nagsimulang magbigay ng mga payo kay Enzo. Nakita rin ni Enzo ang pagbabago sa dating walang pakialam na mga tauhan. Mas masigasig na sila ngayon sa trabaho at nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng pagmamay-ari sa restaurant. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal para kay Michelle. Ang matinding puot at inggit ang nagtulak kay Michelle sa isang madilim na landas. Habang pinapanood niya ang pag-asenso ni Enzo, mas lalo niyang kinamumuhian ang binata. Pakiramdam niya ay inagaw ni Enzo ang posisyong dapat sana ay para sa kanya. Ang mga papuri mula sa mga customer at ang tiwala ng mga tauhan kay Enzo ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang shift, palihim na pumunta si Michelle sa isang malayo at madilim na karinderya. Nagtagpo sila ni Edwin, ang dating manager, na sinisante ni Gloria. Nakaupo si Edwin sa isang sulok, mukhang pagod at gulong-gulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit at uhaw sa paghihiganti. Ibinulong ni Michelle ang lahat ng nangyayari sa Las Hermanas. Ikinuwento niya ang pag-asenso ni Enzo at ang pagiging patas nito sa mga empleyado. Ngunit sa halip na humanga, lalong nag-apoy ang galit ni Edwin. Hindi niya matanggap na ang isang hamak na serbidor ay umasenso sa kanyang kinauupuan. Nagplano sila ng isang masamang pakana. Nais ni Edwin na ibalik ang kanyang posisyon at nais ni Michelle na pabagsakin si Enzo. Naisip nila ang pinakamabilis na paraan ang akusahan si Enzo ng pagnanakaw. Alam nilang ang ganitong klaseng eskandalo ay sapat na upang tuluyang mawalan ng tiwala si Gloria sa binata. Bago umalis, iniabot ni Edwin kay Michelle ang isang maliit na sobre na puno ng pera. Isang pabuya daw iyon para sa magandang plano. Tinanggap ni Michelle ang pera nang walang pagdadalawang isip. Ang kanyang mga mata ay nagkikislapan sa kasakiman at pagnanasa sa kapangyarihan. Kinabukasan, isang abalang araw sa Las Hermanas. Si Enzo ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina. May mga bagong stock na dumating at kailangan niyang tiyaking tama ang bilang ng mga ito. Nang dumating ang kartero upang mag-abot ng mail, inilapag nito sa kanyang mesa ang isang makapal na sobre. Iyon ay ang buwanang report ng Las Hermanas para sa punong tanggapan. Matapos buksan ni Enzo ang sobre, napansin niya ang isang malaking halaga ng cash na nakalakip sa loob. Ito ay ang cash advance na hiniling ng isang supplier. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang cash advance ay dapat na ihulog agad sa bangko. Kinuha ni Enzo ang pera at iniwan sa ibabaw ng kanyang mesa kasama ang tseke. Hindi niya pwedeng iwan ang restaurant dahil sa dami ng customer. Naalala niya ang kanyang shift noong isang araw.
Kinailangan niya ring mag-iwan ng malaking halaga ng cash, sakahan nang lumabas siya saglit para ihatid si Leo sa eskwelahan at walang nangyari. Ang tiwala niya sa kanyang mga kasamahan ay buo. Alam niyang walang sino man ang magtatangkang magnakaw, lalo na at mahigpit niyang ipinapatupad ang patakaran na bawat paglabag ay may katumbas na parusa. Umupo si Enzo sa kanyang silya nagtatrabaho sa kanyang laptop. Habang nagtatype siya, dumating si Michelle sa opisina. Kumatok ito ng mahina at nagtanong kung pwede ba siyang humingi ng break. Sumang-ayon si Enzo at sinabing huwag na itong magtagal. Paglabas ni Michelle, bumalik si Enzo sa kanyang pagtatype. Hindi niya napansin ang bahagyang pagbubukas ng pinto. Tahimik na pumasok si Michelle, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa cash at tseke sa mesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang pera at tseke at itinago sa kanyang apron. Pagkatapos palihim siyang lumabas ng opisina nang hindi gumagawa ng ingay. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Enzo upang itago sa vault ang pera at tseke. Ngunit nang tiningnan niya ang kanyang mesa, wala na ang cash at tseke. Nanlaki ang kanyang mga mata. Binalikan niya ang kanyang mga naunang hakbang. Nasaan ang pera, nagtataka siya. Bigla siyang pinagpawisan ng malamig. May humingi ba ng break? Tumakbo siya palabas ng opisina. Ang kanyang puso ay malakas na bumubunggo sa kanyang dibdib. Tinanong niya ang mga kasamahan kung nakita nila ang pera o tseke. Nagkibit balikat lamang ang mga ito. Nang makita niya si Michelle, agad niya itong tinanong. Umiling si Michelle at nagkunwaring nagtataka. Sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan ang pera at wala siyang pakialam. Nang sandaling iyon, isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw sa labas ng Las Hermanas. Pumasok sa loob ang dalawang lalaking nakasuot ng corporate attire at kasama nila ang isang babaeng may daladalang folder. Ang mga ito ay ang internal auditor ng kumpanya. Napansin agad ni Enzo ang seryoso nilang mga mukha. Dahan-dahang lumapit ang mga auditor at tinawag ang pangalan ni Enzo. Sa isang formal at seryosong tono, sinabi ng isang auditor na may natanggap silang impormasyon tungkol sa nawawalang pera mula sa Las Hermanas Resto. Kailangan daw nilang magsagawa ng investigasyon at simulan sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Enzo. Alam niyang ito ang hudyat ng isang napakalaking gulo. Muling gumuho ang kanyang mundo at sa pagkakataong ito, hindi na niya alam kung paano siya babangon. Ito ba ang paghihiganti ni Edwin? O ito ba ang paghihiganti ni Michelle? Hindi niya alam, ngunit isang bagay ang sigurado. Sa pagkakataong ito, handa na silang gibain ng tuluyan ang kanyang pangalan. Ang pagdating ng mga internal auditor ay parang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa buong Las Hermanas Resto. Nakatayo ang tatlong auditor. Sa gitna ng dining area, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang isa sa kanila, isang babaeng may matulis na salamin, ang nagsimulang magsalita. Sa isang formal na boses, sinabi niyang may natanggap silang ulat tungkol sa nawawalang pera mula sa kaha at mga transaksyon na hindi na itala. Ang mga mata ng auditor ay agad na bumaling kay Enzo. Walang ano-ano, ipinatawag siya upang pumasok sa opisina. Sa loob ang mesa ay puno ng mga financial reports, inventaryo at iba pang dokumento. Ang puso ni Enzo ay malakas na bumubunggo sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang matinding takot na baka mawala na naman ang kanyang trabaho ay nagbabanta sa kanyang isipan. Sinisimulan na ang pagtatanong. Isa-isa nilang inisa-isa ang bawat transaksyon, ang mga resibo at ang mga pinansyal na talaan. Nang dumating sa bahagi ng cash advance para sa supplier at ang tseke agad na nanlamig si Enzo. Pilit niyang ipinaliwanag na inilagay lamang niya iyon sa mesa dahil kailangan niyang manatili sa labas upang asikasuhin ang mga customer. Ngunit ang kanyang paliwanag ay walang bigat sa mga auditor na sanay sa mga ganitong klase ng dahilan. Pagkaraan ng halos 2 oras na pagtatanong, lumabas si Enzo ng opisina. Nagulong-gulo ang isip. Napansin niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Nakita niya ang mga bulong-bulungan.
Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang buong katawan ay pinanghihinaan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang matinding kaluwagan sa mukha ni Michelle. Nakatayo ito sa gilid at isang matipid na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Iyon ang ngisi ng isang taong nagtagumpay sa masamang plano. Kailangan naming buksan ang iyong locker, Assistant Manager Enzo. Formal na sinabi ng babaeng auditor ang kanyang boses ay malinaw at nadidinig ng lahat ng empleyado na nakamasid. Tumindig ang lahat ng balahibo ni Enzo. May bumubulong sa kanyang isipan na ang lahat ay bahagi ng isang masamang patibong. Ngunit wala siyang magawa. Alam niya na ang pagtanggi ay pagpapakita lamang ng pagkakasala. Lumabas ang lahat ng empleyado sa dining area. Nandoon silang lahat nagmamasid, ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at pagdududa. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Enzo ang kanyang locker. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, wala namang ibang gamit, kundi ang kanyang mga personal na gamit, ang kanyang lumang bag, isang bote ng tubig, at ang kanyang paboritong aklat. Ngunit nang akmang isasara na niya ang pinto, isang bulto ang nahulog mula sa kanyang bag. Ang lahat ay napabaling sa sahig. Naroon nakakalat sa ilalim ng locker ang mga nawawalang pera at tseke. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang pinupulot ang pera. Hindi niya alam kung paano napunta roon ang mga yon. Hindi niya ito itinago sa kanyang bag. May naglagay doon. Hindi totoo yan. Bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding kaba at pagkabigla. May naglagay niyan. Wala akong ninanakaw. Ngunit huli na, ang mga mata ng auditor ay nagpakita ng malalim na pagdududa. Ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado ay unti-unting lumakas. Ang dati paggalang ay napalitan ngayon ng pagdududa at paghatol. Sa puntong iyon, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Ang aking mga mata mismo ang nakakita sa kanya. Sigaw ni Michelle. Ang kanyang boses ay puno ng peking lungkot at pagkabigla. Nandoon po ako kanina sa opisina, Master. Humingi lang po ako ng break. Nakita ko po si Assistant Manager Enzo na may kinukuha sa mesa. Hindi ko po inakala na magnanakaw pala siya. Ang bait-bait po niya sa akin pero nagnakaw po siya. Ang kanyang mga luha ay umaagos, ngunit ang mga mata niya ay nagpapahayag ng tagumpay. Iyon ang eksaktong senaryo na pinlano nila ni Edwin. Ang paninira sa pangalan ni Enzo. Gumuho ang mundo ni Enzo. Hindi niya na alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili. Ang lahat ay nakatutok sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuhi at pagdududa. Alam niyang nawala na ang lahat ng pagtitiwala na pinaghirapan niyang itayo. Hindi na lamang ang kanyang trabaho ang mawawala, kundi ang kanyang pangalan at ang kinabukasan nila ni Leo. Ang kanyang puso ay masakit na masakit. Pakiramdam niya ay nadismaya niya si Gloria, ang taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ang taong nagtiwala sa kanya kahit walang-wala siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na busina ng kotse ang umalingaw-ngaw sa labas. Pumasok si Gloria sa restaurant. Kasama niya ang isang abogado at ilang individual na may formal na suot. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ngunit may bahid ng pagkadismaya. Ang mga mata ni Gloria ay agad na bumaling kay Enzo na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng locker. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga perang di umano'y ninakaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at sakit. Ngunit nang makita niya ang mga luha ni Michelle, isang kakaibang ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha. Lumapit si Gloria. Sa gitna ng restaurant, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Michelle. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo at walang bakas ng emosyon, tinanong niya ang serbidora kung sigurado ba ito sa mga sinasabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng isang matinding banta na nagpatindig sa balahibo ni Michelle. Nagsimula ang huling pagtutuos. Ang tanong ni Gloria,
ay parang kidlat na tumama sa katahimikan ng restaurant. Ang kanyang boses na puno ng awtoridad at walang bahid ng emosyon ay nagpabalik sa lahat ng atensyon kay Michelle. Ang serbidora na kanina ay umiiyak pa at nagpapanggap na biktima ay tila na bato sa kinatatayuan. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat, hindi inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa may-ari. Ngunit ang kasakiman ni Michelle ay nanatiling nangingibabaw. Pilit niyang pinanatili ang kanyang pagpapanggap. Sumigaw siya, ipinagtanggol ang kanyang sarili at patuloy na nagsumbong na nakita niya raw si Enzo na nagnakaw. Ipinagdiinan niya na walang dahilan para magsinungaling siya at na ang lahat ay saksi sa pagkakadiskubre ng pera sa locker ng binata. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Gloria. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang inilabas ang kanyang tablet mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa lamesa ng kaha. Walang imik na iniabot niya ang tablet sa isang auditor at inutusan itong i-play ang video. Ang buong restaurant ay nanahimik. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa maliit na screen ng tablet. Nagsimulang umikot ang video mula sa hidden camera na nakakabit sa loob ng opisina, ang kamerang personal na ipinakabit ni Gloria nang hindi ipinapaalam kahit kanino, kasama si Enzo noong unang araw nito sa opisina. Bumulaga sa screen ang isang malinaw na footage. Nakita si Enzo na abala sa kanyang laptop. Pagkatapos pumasok si Michelle, humingi ng break at lumabas. Ngunit nang tuluyang umalis si Enzo, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Michelle iyon muling pumasok. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mesa ni Enzo. Maingat niyang kinuha ang perang nakalagay sa mesa kasama ang tseke. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang pera at tseke sa bag ni Enzo. Nang matapos ang kanyang masamang plano, mabilis siyang lumabas ng opisina at siniguradong walang nakakakita sa kanya. Ang video ay natapos. Ang dating maingay na restaurant ay biglang naging tahimik. Ang lahat ng empleyado ay nakatitig kay Michelle, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkabigla at galit. Ang mga customer ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang kasinungalingan ni Michelle ay nabunyag sa harap ng lahat. Ang kulay sa mukha ni Michelle ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay lumuluha hindi na ng peke, kundi ng tunay na takot. Pilit siyang umiling, ngunit wala nang maniniwala sa kanya. Hindi po totoo iyan. May nag-edit lang po niyan. Hindi po ako, please maniwala po kayo sa akin. Sigaw ni Michelle, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Lumuhod siya sa harap ni Gloria, nagmamakaawa. Please, Master, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Nagkamali lang po ako. Hindi ko po sinasadya. Ngunit hindi na nagpakita ng awa si Gloria. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Lumapit siya kay Michelle at sa isang boses na nagpapadama ng lamig sa lahat ng nakikinig, idineklara niya na si Santi na ang serbidora. Sinabi niya na hindi lamang mawawalan ng trabaho si Michelle, kundi kakasuhan din siya ng pagnanakaw at paninirang puri. Sa pagkakataong yon, binuksan ni Gloria ang pinto ng restaurant. Sa labas nakatayo ang dalawang unipormadong pulis. Inutusan niya ang mga pulis na arestuhin si Michelle. Nagsimulang magwala si Michelle. Pilit siyang pumalag, nagmamakaawa at sumisigaw ng kanyang kawalang sala. Ngunit huli na ang lahat. Walang habag siyang kinaladkad ng mga pulis. Palabas ng restaurant, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang siya ay inilalabas. Naiwan si Enzo sa gitna ng lahat. Nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging akusado, bigla siyang naging biktima. Ang bigat ng lahat ay tila nawala sa kanyang balikat. Ngunit hindi pa tapos ang drama. Nang makalabas ang mga pulis kasama si Michelle, isang lalaki ang marahas na ipinasok sa restaurant. Iyon ay walang iba, kundi si Edwin, ang dating manager. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagtataka. Hindi niya inaasahan na mahuhuli siya. Sa likod ni Edwin ay ang pangatlong auditor na may hawak na telepono. Sa isang formal na boses, sinabi ng auditor na ang video na kanilang pinapanood
ay may kasama ring audio recording. Malinaw na narinig sa audio recording ang pag-uusap ni na Michelle at Edwin tungkol sa kanilang plano na guluhin at siraan si Enzo. Nanlaki ang mga mata ni Edwin. Hindi niya akalain na may audio recording. Ang kanyang plano ay nabunyag at wala na siyang magagawa. Sa harap ng lahat, ipinasuot sa kanya ang posas. Sa puntong yon, isang malaking buntong hininga ng kaluwagan ang kumalat sa buong restaurant. Ang mga empleyado ay nagsimulang magpalakpakan. Lumapit ang mga customer upang batiin si Enzo. Ang kanilang mga muka ay puno ng paghanga. Ngunit ang lahat ng atensyon ay nawala sa isipan ni Enzo. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Gloria na papalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, pagmamahal at matinding pasasalamat. Naramdaman ni Enzo ang isang malalim na pagpapatawad. Niyakap ni Enzo ng mahigpit si Leo. Ang bata na umiiyak na sa takot sa loob ng opisina ay agad na kumapit sa kanyang kapatid. Sa pagkakataong yon, hindi na lamang ito isang simpleng yakap. Iyon ay isang yakap na puno ng kaluwagan, pasasalamat at pag-asang muling magsisimula ang kanilang buhay ng malinis at malaya. Pinahid ni Enzo ang kanyang mga luha. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay si Gloria, ang taong nagtiwala sa kanya, at ang kanyang kapatid na si Leo, ang taong pinakamamahal niya. Ang lahat ng paghihirap ay nagwakas na. Ang kanilang buhay ay muling bubuo, mas matatag at mas puno ng pag-asa. Isang taon at kalahati ang lumipas mula nang huling bumuhos ang matinding ulan sa buhay ni Enzo. Ang Las Hermanas Resto sa Abalang Kalsada ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi na ito ang dating madilim at magulong establishmento na puno ng intriga at pang-aabuso. Sa halip, ito ngayon ay kumikinang sa liwanag, puno ng tawanan at amoy ng sariwang kape at nilulutong pagkain. Ang mga dingding ay pininturahan ng mas matingkad na kulay, ang mga upuan ay pinalitan at ang lumang neon sign sa labas ay napalitan ng makabago at maliwanag. Sa loob, isang bagong assistant manager, si Linda, na dating isang supervisor ang abala sa pag-ayos ng mga order. Si Earl, ang matandang grill master, ay nakangiti habang nagluluto. Ang lahat ng empleyado ay mas masaya, mas produktibo, at higit sa lahat, mas may paggalang sa isa't isa. Ang dating pinag-ugatan ng gulo ay naging isang pamilya. Si Enzo na ngayon ang formal na branch manager ng Las Hermanas. Nakasuot siya ng isang puting uniforme, ang kanyang pangalan ay bordado sa kanyang dibdib. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa kanyang tungkulin. Lumaki ang kanyang responsibilidad, ngunit lumaki rin ang kanyang kakayahan. Dahil sa maayos na kita ng restaurant at ang malaking tulong ni Gloria, nakapasok na si Leo sa isang pribadong paaralan na may maayos na mga pasilidad at mga guro. Naging malusog na ang bata at aktibo sa mga activities ng paaralan. Ang tiyahin niyang si Carmen ay nakulong dahil sa kasong pagnanakaw at child abuse, habang si Edwin at Michelle ay nahanap din ang kanilang mga kaparusahan. Ang lahat ng katarungan ay nakamit. Isang mainit na araw ng Martes, habang abala si Enzo sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina, tumunog ang kanyang telepono. Si Gloria iyon. Magkikita raw sila sa restaurant para sa kanilang buwan ng ugnayan. Nagkaroon ng isang matamis na ngiti sa labi ni Enzo. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa may-ari at empleyado. Sila ay naging parang mag-ina. Pagsapit ng hapon, dumating si Gloria. Nakasuot ito ng isang eleganteng cream-colored na kasuotan at ang kanyang tindig ay maringal. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang mga labi ay may isang matamis na ngiti. Naglakad siya patungo sa opisina ni Enzo. "Kumusta, Enzo?" Bati ni Gloria, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Maayos naman po, Master Gloria. Masaya po ako na makita kayong muli."
Tugon ni Enzo. Umupo sila sa kanilang mga silya at nagsimulang mag-usap tungkol sa Las Hermanas. Ibinigay ni Enzo ang lahat ng reports at ipinaliwanag ang mga bagong plano niya para sa restaurant. Si Gloria ay nakikinig ng mabuti at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Matapos ang kanilang opisyal na usapan, bumalik ang kanilang diskusyon sa personal na aspeto. Pinag-usapan nila si Leo ang pag-aaral nito at ang mga bagong kaibigan nito sa paaralan. Ikinuwento ni Enzo ang lahat ng tagumpay ng kanyang kapatid at ang mga hamon na kanilang nalampasan. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang naging seryoso ang mukha ni Gloria. Tiningnan niya si Enzo ng diretso sa mata. Enzo, naalala mo pa ba? Ang kwento ko tungkol sa taong nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Tumango si Enzo. Opo, Master. Ang babaeng nagbigay sa inyo ng puhunan sa palengke. Tama, tugon ni Gloria. Ang utang na loob na yon ay hindi lamang sa kanya. Utang na loob din iyon sa buong komunidad na nagtiwala sa akin. Ang pamana ng kabutihan ay hindi dapat nagtatapos sa nagbigay o sa nakatanggap. Ito ay dapat na ipasa sa susunod na henerasyon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ipinagdiinan ni Gloria kay Enzo na ang ginawa niya para sa magkapatid ay hindi lamang tungkol sa pera o sa posisyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa, pagtitiwala at paggabay. Ang lahat ng iyon ay kailangang ipasa ni Enzo sa ibang tao. Naramdaman ni Enzo ang bigat ng mga salita ni Gloria. Napagtanto niya na ang kanyang buhay ay hindi na lamang para sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid. Ito ay para rin sa mga taong nasa gilid naghahanap ng pag-asa at nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Opo, Master. Pangako po. Tugon ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito at ipapasa ko po ang kabutihang inyong ginawa sa akin sa ibang tao. Ngumiti si Gloria. Alam ko. Kaya naman nagtitiwala ako sa iyo, Enzo. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap. Pinag-usapan nila ang kinabukasan ng Las Hermanas, ang pagpapalawak ng negosyo, at ang mga bagong oportunidad para sa mga empleyado. Nakita ni Enzo ang isang malawak na mundo na puno ng mga posibilidad. Pagsapit ng gabi, nagpaalam na si Gloria. Niyakap niya si Enzo nang mahigpit, parang isang ina sa kanyang anak. Mahalin mo ang Las Hermanas, Enzo, dahil ito ang pamilya na hindi mo kailanman inakala na magkakaroon ka. Nang makalabas si Gloria, nanatili si Enzo sa kanyang opisina. Pinagmasdan niya ang sariwang gabi sa labas. Ang mga ilaw ng restaurant ay kumikinang at ang mga customer ay masayang nag-uusap. Maya-maya pa may kumatok sa pintuan. Isang gusgusing binatilyo ang nakatayo sa labas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at ang kanyang damit ay marumi. Nagtatanong ito kung may trabaho pa raw ba sa Las Hermanas. Tiningnan ni Enzo ang binatilyo. Nakita niya ang kanyang sarili. Ilang taon na. Ang nakalilipas, gutom, pagod at walang pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang may kakayahang magbigay ng pag-asa. Ngumiti si Enzo. Walang pagdadalawang isip, kinuha niya ang isang formularyo ng aplikasyon. Mayroon, hiho. Tugon ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Mayroon kaming trabaho. Gusto mo bang sumama sa amin at maging bahagi ng pamilya ng Las Hermanas? Ang mukha ng binatilyo ay lumiwanag. Hindi ito makapaniwala. Ibinigay ni Enzo ang formularyo at inanyayahan ang binatilyo na pumasok sa loob. Ipinasa niya ang kabutihang natanggap niya sa susunod na henerasyon. Alam niya na ang bawat pagkakataong ibinibigay niya ay parang isang maliit na binhi na inihasik sa lupa. At sa paglipas ng panahon, ang mga binhi na yon ay magiging malalaking puno na magbibigay ng lilim at bunga sa mga susunod na henerasyon. Ito ang tunay na pamana ng kabutihan, ang walang hanggang pag-asa na patuloy na gumagabay sa bawat Pilipinong nangangailangan.